susumikap ka na umalipin sa mabubuting gawa. Kapag sinabing matuwid na lingkod, kailangan yung paglilingkod na ginagawa mo matuwid. Pag sinabing matuwid, ibig sabihin, gumagawa ka ng mabuti. Pag inimbis mo yung matuwid, dadalhin niya sa righteous. Pag ikaw naman huwag sa pulularuan na may pog naman, yung pog na sinisignify na si Yahweh yung pog na sumusuporta sa atin. Paggawa ng mabuti, kaya tayo nahihirapan kasi nahihirapan tayo apply yung pagpipigil. Kung ang bulaklak na yan, aanihin mo yan. Ganun yung bibigay, si Yahweh, o kaya sa kapwa. Kasi di ba sa kapwa, nagmumula na parang sinisignify nun na yung kapwa ay si Yahweh. Kaya ito, bibigay mo ito sa kapwa o bibigay ka ng mabuti nito. Kahit wala nakakita, may nakakita sa taas. So yun, si Yahweh. Yun yung lagi natin tatandaan ha. Wala nakatingin na tao pero may isang makapangyarihan na kabantay. So from the word righteous, right choice. So tamang pagpili. So merong mabuting tao ba? At may mabuting lingkod? Isa lang. Kasi ang naglilingkod tayo, tao. So yung tao mo, mabuting lingkod. Pero the main trust may nanghingi sa'yo, nag-provide ka. Tulong na yun. Tante ka? Yung una na kinaalipin natin bilang tao, alipin ng kautusan. Bakit alipin ng kautusan? Kapag ginawa natin siya, kapag ginawa niyo siya, hindi ibig sabihin, hindi siya na makakagawa ng kasalanan. It's just that, kapag ginawa mo na siya, meron na yung force sa'yo, si Yahweh, para, kumbaga, darating sa punto na si Yahweh, tutulungan ka niya. Kapag si Yahweh ay kinagiliwan ang mga bata, anong nangyayari? Di ba ang tao, ang magulang kapag kinagiliwan yung anak, may reward. Yung mga gumagawa daw ng kalooban ni Yahweh, yung mga gumagawa ng mabuti, masaya daw yung mga anghel sa kalangitan. Ngunit sumagot si Yahweh, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh.